Hi sir, good morning. Ako'y tumawag yung nakaraan. Yung namamalya. Ang baho ng usok. Namamalya, mabaho usok. Ano nagawa sir? Nagawa dyan. Medyo, nilinis yung injector dati. Tapos may-receive. Ano boss? Pina-PMS ko lang nagkagad. Ay, Nagpalit ng injector washer, injector oil seal. yung oil seal para hindi. Washer. lang. Bago. Na-test ba yung mga injector? Bulag. Bulag check engine? Bulag ang check engine. Bulag ang check engine. Yun lang. Pero na-advise ka sir na walang check engine? Hindi na. Binulag? Hindi. Hindi ka na-advise? Puro pa simple to. Ano yan? Map sensor? Mass airflow, intake air, PNP switch, fuel rail sensor. Dok, patay mo yung susi, then open mo ulit para makita natin. Wala. Kapatay. Sige nga, isa pa. Wala. Ayun. Bulag. Bulag nga. So ganito yung mahirap kasi sir eh. Bumabiyahe ka ng akala mo okay yung unit. Ang ano natin sir, tanggalin natin yung ano. Malamang nilagyan to ng electrical tape. Ay, hindi. Anong year model to sir? 2011. Ah, yun. Ano pala yan? Yun na rin ang old ano niya, clutch ka niya. Para at least kung may problema man, makita mo yung check engine. Isa. Dali-dali lang i-correct. Yung simpleng gawain ayaw pang gawin, i-correct lang, ayaw pang i-correct. Magpapalit lang naman ng control solenoid, palit lang ng mga hose, turbo, intercooler turbo hose. Napakasimple lang problema. And then nag-advise yung humawak nito nung pabalik-balik ka sa kanila. Nag-advise kay sir na benta na lang daw. The hard earned money pinambili mo sa sasakyan mo, kaya dinala sa'yo para mapatino, magamit ng maayos. Sabay advisean mo nung hindi mo na mapatino na ibenta. Ano kayang utak meron yung ganung mga klaseng ano? Nakaka-disappoint lang eh. Tapos bulag pa yung ano niya, yung sa dashboard, yung check engine. So si customer, kampante na nagda-drive. Dahil ang ano niya nga, walang problema. Kasi nga, wala na malabas na ano. Kung ako nga lang din ang may-ari, siyempre, kampante kong magda-drive. Dahil wala akong nakikita ang check engine, yung pala, bulag na. Ang nakakasar lang nun, dinala sa shop. Dinala sa shop nyo para ipaayos, i-correct kung ano yung mga dapat i-correct. Nung pabalik-balik na yung issue na hindi nyo na ma-correct, sumasakit na ulo ni customer, pati kayo sumasakit na rin ulo nyo dahil puro back job. Then na-advisean mo na ibenta na lang yung unit. Ay nako, maling ano yun, maling pag-iisip yun na mag-a-advise ka sa customer na kapag di mo napatino yung dinala sa yung unit ng customer, mag-a-advise ka ng ano, ibenta. Kaya nga dinala sa yan para at least maayos natin yung mga dapat ayusin. Ngayon, katulad dito sa amin, nakita namin mga dapat lang napalitan. So yun lang advice natin na palitan para tumino na to, para hindi na pabalik-balik din yung issue ng ano, ng unit. Para kampante na rin, matanggal natin yung nakatapal do sa panel board, yung sa nakatapal do sa check engine. Yan, importante yun pagka nasa ano kayo, nasa biyahe. Kaya i-correct natin to. So dito naman kasi sa Autodoc, pag dinala nyo dito sa amin yan, gagawin naman namin yan
Kasi syempre trabaho namin yan, mekaniko. Pero binibigyan lang namin si sir ng mga idea na dapat na yun yung dapat mga unang nagawa. Pati niya, kaya pala mabaho. So ito rin, isa ring issue niya is mabaho yung usok. Tumatagos doon sa loob. Uy, tumutulo. Injector 1. Parang hindi napalitan ng ano sir ah. Injector washer. Ano eh oh. Lusot na yung ano eh. Yung langis eh. Yan oh, kita nyo nasa katawan. Dapat yan pag hinugot mo tuyo. Ayan. So magpapalit din tayo ng injector washer. Kung nagpalit man ng injector washer to, hindi yun yung talagang standard na para sa kanya. Kumbaga ito, halimbawa, marami kasi nabibiling washer, copper washer sa Lazada, Shopee. Oo, yun yung mumurahin. Ang problema kasi may mga size yan. So importante yan. Ayan, kita naman natin hanggang dito. Lumusot. Yung bang injector oil seal sir napalitan? Ha? Goods pa yung injector oil seal? Walang leak? Wala. So yun oh. Lahat basang-basa. Ubi. Ayan oh, mga pinagbabawal na teknik oh. Kaya nare-read din talagang ano niya. Wait lang. So ito to, ang concern kasi ni sir is minsan naglo-low power, then sa cold start ang gagawin nyo, ang ginagawa ng customer natin, pinapainit. Tama sir, pinapainit nyo para pag uminit, ano na yung hatak. So ito yung mga isa sa mga nakikita natin na dapat bigyan ng solusyon. Ito, tong intercooler hose short. Ayan, kung makikita nyo, basag na yung pinakalabi. So lumulusot na dito yung hangin. Kaya kahit anong higpit mo, lulusot at lulusot pa rin dito yung hangin. So, tingin ko ano lang to, binawasan na. Oo, nabawasan na to. Kasi dito yung ano ng ano eh. Bawas na to, naputulan na yan. Then ito yung isa nating nakikita pa sa valve. Ito. Ayan, nakita na ni Jeremy. So ito, importante kasi to sa EGR to eh. EGR valve. So ito yung control solenoid. So yung nagpapa-actuate sa EGR valve. So importante na mai-correct din natin to. Naputol siya dun sa ano yan, sa in, then ito yung out. Ito kasi vacuum type. Pagka ang nangyayari dito, lumulusot na rin yung vacuum nya, kaya hindi nakakapag-perform ng maganda yung control solenoid. Then, hindi nyo mapapa-actuate ngayon yung EGR valve. So isa sa mga nakikita natin din to na dapat i-correct. Meron din dito yung injector. Itatry natin na i-test. Magpe-perform tayo ng injector testing dito.